punyeta kayo. I'm sorry for the word. Kasi yun ang naramdaman ng aking puso. Dahil ako isang Pilipino na nananaman sa ating bayan. 40 years ako nagservisyo sa bayan. Inugol ko tama. Inugol ko tama lahat. Pero anong ginawa nyo sa bayan namin? Sa bayan natin. Inarantado nyo, putang ina nyo. Sa Blue Ribbon. Tapos, nang sinabi na yung pinsan mo na si Martin Romualdez at si Saldico na tinuro ng mga Diskaya, abay biglang nagrigo doon sa Senado. Yan! Ano nangyari? Bakit biglang nagrigo doon? Otos, imangat! Takot ka ba sa pinsan mo? O takot ka kay Saldico? Takot! Diba? Dapat, hindi mo muna pinalitan ang Blue Ribbon. Wala pa Sir MJ kasi alas 5 panawagan kanina. Pinatapos nyo ang investigasyon ni Senador Marcoleta. Tama! Dahil alam nyo, Bongbong Marcos, marami ang nagtitiwala sa investigasyon sa Senado. Tama! Kesa sa morong-morong investigasyon Ayun, wala na! Kongreso. Ayun, nawala na tiwala! Wala na, matagal nang walang tiwala sa investigasyon sa Kongreso ang mga mamamayang Pilipino. Higit sa lahat, mga kababayan ko, ang investigasyon sa Kongreso ay gusto targetin yung flood control doon sa Davao. Anyari! Hinahanap nila yung 51 billion puno. Congressman Pulong Duterte. Subalit, nakikita nyo ang binabaha tayo dito sa Maynila. Dito sa Quezon City, sa Metro Manila. Sa iba't ibang panig ng Luzon, dito napakatindi ng baha. Sa mga naghahanap ng flood control, sa mga naghahanap ng 51 billion ni Congressman Pulong, bukas ang libro ng DPWH doon sa Davao. Nakita nyo kung gaano kagaganda ang mga flood control doon. Walang multong flood control sa Davao City. Tama, dito lang sa Metro Manila at Luzon. At yung mga mayor naman dyan, lalo na itong si Mayor Bico, no? Maganda naman yung pamamalakad niya sa Pasig, walang duda. Subalit, ang personal knowledge ka lang, hanggang doon lang kay Diskaya. Mayor, hanggang kay Diskaya lang ata yung tayo mong pangalanan. Tinalo ka ba ng isang bagitong congressman na taga Cavite na si Congressman Kiko Barsaga? Buhay si Barsaga! Na sinasabi niya na dapat ay imbestigahan itong si Martin Romualdez. Kung merong dapat imbestigahan sa flood control, walang iba kundi si Representative Martin Romualdez. Yan ang palisin! Dahil siya ang nakakaalam as Speaker of the House. Alam na lahat yung mga budget insertion na ginagamit nila. Mga pinasok nila dyan, yung maanumalyang BICAM report ng 2025, yung GAA hanggang ngayon. Dapat panagutin natin ang mga korap, magnanakaw na politiko. Panagutin! Para matuldo ka na, mga kababayan ko, matapos na ang paghihirap ng mga kababayan natin Pilipino na lagi na lang binabaha. Hindi lamang po flood control ang problema ng bayan natin. Marami pang pagnanakaw, marami pang korupsyon. Umaalala nyo, di ba? Yung PhilHealth, yung Maharlika investment scam, nasa na kaya? Di ba? Masyado nang tahimik. So, ayan po muna, mga kababayan. Inaanyalaan ko po lahat po ng mga kababayan natin na nanonood sa social media. Halina po kayo. Ilabas nyo po yung bilis nyo sa pagtatype dyan sa mga comment section. Yes. Huwag lang po tayong matapang as keyboard warrior dyan sa mga bahay nyo. Kung malapit lamang po kayo dito sa Extra Shrine, Quezon City, pumunta na po kayo dito mga kababayan. Ang pagkilos po na ito ay mapayapa. At sisiguraduhin po natin, mga kababayan ko, na mapapalagot natin
ang mga korap magnanakaw na politiko, lalong-lalo na si Speaker Romualdez at si Bongbong Marcos. Tama! Ito lamang po muna mga kababayan, maraming salamat Tayo po, ha? at magandang araw po sa inyo lahat. Tayo po, mapayapa tayo. Hindi nga tayo nagpipit ng mga placard. At saka, salamat kapatid. Salamat. Nakikisa kayong lahat sa pakipaglaban sa mga salot at magnanakaw sa pira ng bayan. Bubusina, salamat. Kayo sa inyong mga busina, ibig sabihin, nakisa kayo dito sa lahat ng mga Pilipinong nagagalit. Ngayon, ibigay natin sa isang, ito, kabataan, na-inspired nata ito ni Barsaga. Okay, salita, pata. Magandang tanghali sa inyo na kinakawin ko sa mga Pilipino ang nakikinig kayo sa kanyang noon. Nire-represent ko po ang mga estudyante ng bansang Pilipinas. Mabuhay ang mga insulante! Mabuhay! Hindi. Ako po ay isang estudyante na nakakaranas at nakikita ko araw-araw ang mga problema sa ating bansa. Pagdating pa lang sa mga traffic, wala ng enerhiya ang mga estudyante. Ang daming pera na napipunta na dapat pagbago, pag-upgrade sa mga daanan natin. Lalo na pag umuulan, ay nga, yung ngayon nakita nyo ngayon sa DPWH, maraming pera. Ilang trilyong pesos ang hindi nagagamit. Aware tayong lahat dyan. Ang problema kasi ngayon din sa mga ating mga Pilipino, karamihan ay matapang lamang sa social media. Tama! Ayan ang problema natin ngayon. Unti lang ang kayang lumabas at magsabi ng kanilang nararamdaman laban sa gobyerno. Ako po ay isang estudyante at nire-representa ko lahat. Hindi ako naniniwala sa gantong kulay, hindi ako naniniwala sa gantong tao. Kasi ang alam ko na ang tama ay puno ng propaganda. Puro propaganda ang laman yan. Meron ba mga tunay, pero hindi nila mahukay kung nasaan ba sila. Kasi kahit sino pwede na mag-release ng information patungkol sa gantong tao at patungkol sa ganyan. Ang aking ikinagagalit ay pwede ayusin ang Pilipinas. Mapabaan para sa mga bata, para sa mga matanda, para sa mga babae, para sa mga lalaki, para sa lahat ng Pilipino. Lahat to ay kaya natin mabago kung tayo lamang ay mag-iisa-isa. Tama! Babaguhin Kaisa natin tayong lahat! ang sistema. Hindi lang ang mga nakaupo ang yung may problema, kundi yung sistema mismo. Isipin nyo, para itong bahay na maraming butas at tayo dito pa rin tumitira. Nag-aayos man sila, pinabago man nila yung bubong, pero ganoon pa rin talaga itong mga butas at dapat ito ay hindi na natin tinitirahan. Hindi natin pwede sila sisihin na bakit pag pinalitan natin ito, may kurap ulit. Dapat ang palitan mismo ay yung sistema ng gobyerno. Tama! Hanggang yung mga tao. Ayun ang aking pinaglalaban. Nagsusulat ako ng libro patungkol dito at aking i-release ito pagkatapos ko na sinabi ito. Para sa mga Pilipino, sabihin man nila, nagsulat nito ay bata lang. Oo, sabihin natin, bata na talaga ako. Pero isa akong bata na nakakaranas ng mga inequality dito sa Pilipinas. Nakita ko ito lahat sa mga nagtatrabaho. Mga nakakasabay ko sa train, sa MRT siksikan na walang disiplina. Pwede natin baguhin yung train kung meron na tayo maayos na fundings. Aba, ang daming siksikan. Dahil ngayon, kung kita nyo, ang traffic, bakit traffic? Pwede naman nila ayusin, pwede sila magkaroon ng mas magandang sistema. Pero ito nangyayari. Galit na ba kayo mga Pilipino? Galit! Galit na ba? Sumito kayo ang galit kayo? Galit! Gusto nyo ba ng pagbabago? Gusto! Naniniwala ba kayo sa isa't isa? Na ang problema ay hindi lang ang gobyerno, kung hindi ang sistema ng lahat. Pagpunta sa baba at taitaas. Sumito kayo kung tingin nyo na ayon ay ang ating problema. Sigaw, Pilipino! Sigaw! Kasi nasigaw na sinatapang ng mga Pilipino.
Nasaan ang pinaglaban nila Andres Bonifacio, pinaglaban nila Rizal, pinaglaban nila Emilio Aguinaldo. Nasaan ang mga kabataan? Lumabas kayo ngayon dito. Magpakita kayo ngayon dito. Ipakita nyo ang tabang nyo at ipakita nyo na meron kayong puso para sa ating bansa. Tama! Sa Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino at Mabuhay! Ito po ang nagsasalita. Maraming salamat po. Ay nagpunta lang dito upang makisa isang leader ng kabataan. Salamat. Salamat po sa I hope yung ibang kabataan ay katulad mo magsalita, hindi lang tahimik. Ito po ang pagtitipon-tipon natin dito. Dito ngayon, kahit sino pwedeng magsalita. Speak up! Speak up! Mamaya, ito ang kapatid nating Muslim. Salamat. Isa, dalawa, tatlo, apat lang kami nakikita yung mga Muslim dito. Galing sa Bangsamoro Autonomous Region. Bam! Ang nasa harap ninyo. Kahit kundi lang kami. Pero inasahan namin na baka magbaha. Hindi, walang iwanan ngayon. Walang iwanan oras na ngayon. Alam niyo, ang Bangsamoro ay pinagkalo ng dating Pangulo natin, Duterte. Tama. So ngayon, wala na si Duterte, nakakalungkot. Baka ito ay tapon lang sa basura. Naramdaman namin dahil una ng senador pa ang Pangulong Bongbong ay hindi pabasa ang BBM. So swerte namin dahil nandyan si Duterte sa panahon niya ibinigay ang BON. Naniniwala ba kayo na kung hindi si Duterte ay walang palayan? Hindi mapasa sa amin ang bar na ngayon nakatayo at ngayon nararamdaman namin na sinisira naman ng Pangulo Bongbong ang pinagdalog sa amin ng gobyerno. Una, ngayon malalapit na ang election sa bar. So, ano ang ginawa ng Comelec? Imbis na may bubutuhan sila, may mga kandidato sila. So, mayroon pang bubutuhan, mayroon pang nilagay na nanong-tiya pa. Ang ibig sabihin, nakagulo. Yung kandidato, nilagyan pa na wala nanong-tiya pa. Ano ba yun? Makapaniwala ba kami? Makapaniwala ba ang Bangsamoro sa ganun sistema? Ay bubuto mo lang yung walang tao. Panluloko na Ano yun! ibig sabihin? Pangluloko. Panluloko! Pangluloko. Kasi ang walang tao ay bubuto mo ay ibig sabihin, boss. Ginawa nilang experimental ang election sa Guam. Baka daw ay ayon sa isang attorney ng Comelec, experimental, baka yun na daw ang gagawin. At susunod na election dito sa national, dito kung successful, yun ang gagawin. Kalukuhan. Ay kuya, nasanay na sila. Nasa sila lukuhin tayo. Pero Ghost Project, Ghost Vote. project, maloko man ninyo ang bar ngayon. Pero yung mga susunod, yan mga kabataan, mga Bangsamoro na mga kabataan, ay sinisigurado namin na hindi niyong panloko. Naloko man ni dating Ferdinand Marcos, kami, dahil sa noong panahon niya, nung panahon niya, ako'y kabataan pa, at isa ako sa palaging nandito sa India. Nung ngayon tumanda na ako, nandito naman ang anak niya. Kagaya niya. Walang-wala na kaming tiwala sa kasalukuyan. Marcos, magnanakaw! Hindi lang magnanakaw. Adik pa! Adik pa. Tama, adik pa talaga. So ngayon, sa lahat ng nandito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil sisimulan na natin ito. Kahit kundi nung tayo, pasan yung bukas, o sa makalawa, lalo na sa darating na rally sa Lunita, ay magkita-kita tayo. Hindi lang tayong magkikita-kita. Dali natin ang pamilya natin. Dali natin. Ako, yung mga kasama ko, kung mga Bangsamoro na naninira sa labas na ngayon,
dadalhin namin dito. Kami ay Walang kababayan Muslim! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Salamat po, kapatid na Moro. Ang susunod po natin ay veterano sa giyera. Ang ating kapatid, ang retired Colonel Betran. Okay, bago po magsalita si Colonel Betran, nais ko po na sabihin na pwedeng umurong po kayo dito para yung mga bagong dating, pwede pong, di bali, siksikan tayo. May pakita lang ang ating sama ng loob sa gobyerno. Yun lamang po. Colonel Betran, the floor is yours. Okay, maraming salamat! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay ang security natin! Mabuhay ang security guard ng Robinson! Mabuhay ang MMDA! Mabuhay! Mabuhay ang MDA! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mamatay na si Marcos! Bahala kayo dyan! Hindi ako kasali dyan! Okay, mga kababayan, alam niyo mga kaibigan, paulit-ulit ko sinasabi ito. Noong panahon namin, 1980s, we are the people revolution. Tayo ang unang nagrevolusyon sa Pilipinas. Uy, nandito na mga kasama ko tandaan nyo, tayo ang model ng revolusyon sa buong mundo. 1986, tayo ang modelo. Ang lahat nangyari sa Nepal, Indonesia, si Sri Lanka, Cambodia, sa atin lang yung kinuha. Pero bakit? Nahinto, wala ng revolusyon. Pero hindi revolusyon ang kailangan natin. People's Initiative, People's Congress. Tayo ang masusunod, hindi si Pangulong Marcos. Tama! Hindi si Pangang. Alam niyo sa totoo lang, noong panahon, noong 1980s, kami ang may hawak na kalasag. Kami ang humaharap noon. Pero ngayon, ako ngayon ang hinaharangan ng kalasag. Pero tandaan niyo, ang Philippine National Police ay hindi natin kawayan. Tandaan niyo trabaho lang nila yon. Pero gusto nilang ginagawa natin. Tandaan niyo, gusto ng Philippine National Police ang ginagawa natin. Tama! Gusto ng armed forces. Pero sila ay nasa position pa. Kaya ang trabaho lang nila ay protektahan ang gobyerno. Sino ba ang gobyerno? Taong bayan, for the people, by the people, of the people. Sino? Tayo ang gobyerno, mga kaibigan. Tayo dapat ang masusunod. Bakit si Marcos ang nasusunod? Dahil itinalaga natin si Marcos temporary caretaker ng ating bansa, di ba? Nilagay lang natin. Ngayon, dapat bawiin natin ang kapangyarihan na ibinigay natin sa kanya. So mga kaibigan, mula 1986 Revolution, kasama na ako doon. Kasama na ako 1986. Ang edad ko noon ay 26 years old. Okay. Sa Friday na darating, sa sunod na Friday, at hindi natin natapos, tatapusin natin sa Friday! Tatapusin natin sa Friday! Tandaan ninyo, itignan nyo, sambayan ng Pilipino, tandaan nyo ang oras na ito. Tandaan nyo ang oras na ito. Ano bang oras ngayon? Tingnan nyo, pakitingin nyo ang oras. Alas 4! Alas 4! Alas 4 in punto. Alas 4! Itandaan nyo sa inyong kalendaryo ang sinasabi ni General Betran, Filipino Guerrilla Forces, Retired General Army, Ranger from the Ranger and the Special Forces. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi na ako magsasalita pagkatapos ng last Friday. The next Friday, hindi na ako magsasalita dahil tapos na ang ating hinihiling. Bakit? Palakpak kayo dyan! Palakpak! Palakpak kayo mga kaibigan. Hindi na ako uulit sa last Friday
Dahil ayaw ko nang pahirapan ang Philippine National Police na sila ay nagbabantay kung ano ang gagawin natin. Hindi natin kaaway ang Philippine National Police, hindi natin kaaway ang armed forces. Pagko sila ay kaibigan natin, Tama! gusto nilang ginagawa natin, wala lang silang magagawa. Tulad ko, alam ko ang kanilang damdamin dahil 40 years ako sa armed forces, 40 anyos nasa armed forces ko. So alam ko ang nasa boses, nasa isip nila at nasa puso. Mga kaibigan, uulitin ko, sa Friday, hindi na ako magsasalita. Kasi tapos na. Tapos na ang laban. People's Initiative. People's Initiative. Ano yung batas na yun? Republic Act 67-35. Ayon sa batas, pag ayaw na natin sa gobyerno, gagamitin na natin ang batas na 67-35. Yun ang batas na sinusunod natin. Inatasan tayo ng batas. Pag ayaw na natin gusto sa gobyerno, papalitan natin ang namumuno sa lahat ng kaisa ng gobyerno na korap! Korap! Magnanakaw! Magnanakaw! Hapon, Ma'am Cebuana. Magnanakaw! Bilyon-bilyon ng pesos, putang ina nyo! Pero mo bilyon? Ang daming Pilipinong bumuhay mo. Ang daming matutulungan ng Pilipino. Pero ilang tao lang ang mga gagaw! Gago ka, Romualdez! Ikaw ang punong-dulo kasama si First Lady. Ang ototo yung asawa, si Marcos, at sumusunod sa inyo. Punyeta kayo. I'm sorry for the word. Kasi yun ang naramdaman ng aking puso. Dahil ako isang Pilipino na nananamal sa ating bayan. 40 years ako nagservisyo sa bayan. Inugol kong tama. Inugol kong tama lahat. Pero anong ginawa nyo sa bayan namin? Sa bayan natin. Dinarantado nyo, putang ina nyo. Ha? Putang ina nyo. Dinarantado nyo ang bansang Pilipinas. Ha? Dinarantado nyo mga gato kayo. Ha? Sabi ko, Friday, tatapusin natin itong laban bago ko utang ng hininga. Ibibigay ko sa aking mga tandaan, mga kaibigan. Ako, nagmamalasakit. Ako sa mga kababayan ko. Kasi ako po ay taga-upig Maguindanao. Ako isang paslit. Ako isang inuutusan. Binabayaran lang ko ng 5 centavos, 10 centavos para lang mag-ikip. Pero bakit narating ko ito? Because nagsakripisyo ako sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking bayang Pilipinas. Mga kaibigan, may nag-remind sa akin, i-reserve ko lang yung boses ko kasi medyo nagpakamdam na yung boses ko. I-reserve daw ang boses ko sa Friday. Take note, hindi ako nagsisinungaling. Inutusan ako ng Panginoon na iparating ko sa sambayan ng Pilipino, hindi na tayo maghirap. Palakpak yan! Palakpak! Okay, ganito. Hindi ko na i-discuss ano ang nangyari sa Senado. Ano nangyari sa Kongreso? Ano nangyari sa DPWH? Hindi ko na ikwento ano ang nangyari sa bansa natin. Nabugbog na tayo sa social media. Ang daming social media. Yung aking messenger, ayaw nang pumibo sa puno ng forward sa akin ng forward. Please, huwag nyo na i-forward dahil hindi na ako makagamit ng messenger ko. Yung mga issue na yan, paulit-ulit. Paulit-ulit na lang issue. Ang mas maganda, saan pupunta tayo dito? Yun ang tunay na makabayan. Kaya nga pala, no, nakalimutan ko. Meron pala ko. Ang YouTube ko nga pala, Makabayan and Informative Channel. Mag-monitor kayo mula ngayon hanggang Friday. Yun ang totoo na gagampanan natin. Alam niyo mga nakapwesto ngayon sa gobyerno, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces. Yan yung mga kabats ko. Si General Torre, junior ko si General Torre. Ang mga kasama ko dyan, 90 pataas. Kasi ako ay contemporary ng 91. So yung mga nakapwesto ngayon ay mga kasangga ko.
Nakakabangga ko sila sa mga conferences at kilala ko sila. At nakausap ko rin sila. Tayo na lang hinihintay. Bakit ayaw natin kumilos? Tayo ang hinihintay, hindi sila. Ang pulis at PNP, hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroong silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon. Ha? Protektahan ang konstitusyon at protektahan ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo po yung rally sa Sandigan Bayan? Yung pulis nagbabantay lang para sa proteksyon ng Pilipino, pero nagalit ako doon. May isang bata na tinakbo, sinipa niya yung kalasang. Mali yun. Distraction yun. Disobedience yun. Pwede kang kasuhan. Bakit nyo galawin ang pulis? Sinaktan ba kayo? Hindi kayo sinasaktan ng pulis unless sinaktan nyo siyempre tao lang yan, magre-response rin. Yung tao rin sila may damdamin. Masasaktan rin sila. May pusok damdamin. Kaya, ang pulis ay ating barkada. Yung kapatid nila, anak nila, mga kaibigan nila, ay kasama natin dito. Bakit natin kaaway ang pulis? Parang mali, di ba? Ang may gawa lang yan ay magkakaliwa. Tandaan nyo, yung New People's Army, ay yan yung nananakit. Pero tandaan nyo, ang grupo ko ay mga former NPA, former SPAR unit, ang mga member ko sa Filipino Guerrilla Force. Kung hindi former NPA, former rebels Muslim, former military retired. Yung Eminile, ang Teknor Misuari ay naka-affiliate sa aking organisasyon na Filipino Guerrilla Forces. Lahat ng mga organisasyon sa Mindanao ay nakasapi sa aking organisasyon. Sila ay affiliated. Lahat ng nitibo sa Mindanao ay naka-affiliate sa akin. Pati na yung Bagani, yung Sultanate of Sulu, yung Maguindanao, is lahat na yan. Okay, ha? Inom ng tubig. Inom tubig mo na. Okay, magpahinga ka muna. Okay, may mga gusto pa bang magsalita dyan? Mga gustong maglabas ng kanilang ng sama ng loob sa mga congressman na mga magnanakaw. Alam ko, marami sa inyo ang gusto magsalita kaso iba nahihiya. Walang may lakas ng loob. Okay, pagpapatuloy na po. Patuloy ko kasi nga may another meeting akong gagawin. Tatapusin na natin ito! Tatapusin na natin ito! Ang kapangyarihan ay binigay natin nasa gobyerno ay binabawi natin base sa Republika 6735. Babawiin natin. People Congress, People's Initiative. Tayo ang makapangyarihan. Sa mga pulis at sundalo na kaintindi ng batas, alam niya ang ginagawa natin. Huwag niyo lang silang saktan. Pakiusap ko sa lahat ng mga nagpoprotesta o mga nagpapahayag ng damdamin, hindi niyo dapat saktan ang pulis. Trabaho lang nila yun. Yun ang sinumpaan nilang, bantayan tayo. Kaya huwag natin silang saktan. Salberko, saluduhan pa natin sila. Pwede ba? Yeah! Pwede! Pwede! Okay, itong aking sinasabi, pakishare na lang, share. Hanggang sa dulo, tatapusin natin sa Friday. Live ba? Ha? Live. Live. Kaya nga, hindi, isi-share nga eh. Iba yung live pati share, ikaw naman. Talaga, wala ka lang sa Facebook tulad ko. Naka-live nga, pero hindi naman sinishare, hindi ko makalat. I-share ninyo. Pero subscribe kayo sa Makabayan Informative Channel. Doon ang update. Update kayo doon. Magsubaybay kayo doon. Kasi doon ang signal ko. Pero ito ay ayon sa batas. Hindi ako gagawa labag sa batas. Kaya hindi nila ako pwedeng aristuhin kasi inutosan lang ako ng batas. Sino ba ang gumawa ng batas? Sino ang gumawa ng batas? Taong bayan, representative lang natin ang mga congressman. Kaya ang tawag sa kanila, representative natin sila.
So, ano ang ginawa nila? Yan ay gawa ng sambayan ng Pilipino. So, hanggang doon na lang ako, yung corruption, hindi ko na itatakil yan. Kasi mga gago, mga garapal, mukhang pera. Sa aking ang batas, manukala, kung magbago ang panahon, pag isang magulang, isang anak, isang kapatid nagkasala, buong pamilya ay kulong. Konsentidor yan. Konsentidor ang anak, ama, asawa. Bakit? Pero mo, 300,000 lang sweldo mo. Pero pag nag-uwi ka, bilyon-bilyon ng pesos. Di ba pag nanakaw na yun? So dapat natin sila kulong. Pero may human rights kasi at may simbahan. Parang masama yun. Pero sa akin, alin ang pipiliin nyo, yung masama o inubos ang kaban ng bayan at maraming Pilipinong mamamatay sa kaban. Okay, attorney, ang aking abogado. Ito taga-serve ko to. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. I-share, like, and subscribe. Maraming salamat. Last Friday, uli ko ng panawagan sa inyo. Okay, thank you. Yes, Ma'am Connie. Isang mapagpala